What's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online leading application. So alam nyo ba mga ka-lifestyle, ngayong araw, naiinis na naman po ako. Kasi napakarami na naman po mga biktima ng online leading application ang nakaka-receive ng mga pictures pampatay, no? Ngayon lang po, napunta po kasi ako sa Facebook community ng mga biktima ng mga online leading application. Marami pa rin nakaka-receive ng ganung klaseng pananakot, no? Strategy. Meron din akong nabasa na susunugin yung bahay, sasagasaan yung mga anak. Grabe, no? Believe me or not, mga ka-lifestyle, meron pa rin ganyang mga pananakot until now. Kasi nga, gaya nga nasabi ko, kaya umaabuso pa rin yung mga agent kasi hindi kasi nabibigyan ng sample po talaga. Yung sample po talaga na makukulong, no? Makukulong ng matagal. Bibigyan ng piyansa na sobrang malaki, no? So ganun dapat. Kasi alam nyo kasi ganito yan eh. Yung mga nire-raid ng mga online leading application company, then nandiyo din yung mga agent, hindi naman talaga totally nakukulong, honestly speaking, no. Kinukuha lang ng information ng NBI, and then wala na, yun na. Yung pinaka-target kasi ng mga NBI, yung may-ari mismo. And then karamihan po ng mga online lending application, mga ka-lifestyle, ang may-ari po is Chinese, no. Malamang sa malamang napapadulasan tong mga nagre-raid, kaya kung bakit na lang until now hindi binabalita yung may-ari na nahuhuli mismo doon mismo sa nire-raid nilang online lending application company. Yun po yung katotohanan, mga ka-lifestyle. Kung kaya't naman kaliwat kanan pa rin yung harassment, no? Sino ba namang tao ang hindi maiinis pag nakaka-receive ng pictures pang patay, mga ka-lifestyle, in loving memory of, do? Kahit ikaw mismo, sa iyong sarili, once na naka-receive ka ng ganitong klaseng pananakot, syempre matatakot ka at maiinis sa galit, no? Napakadali lang po i-counter yung ganyang klaseng mga strategy, mga ka-lifestyle. Ayusin nyo yung Facebook profile nyo. Lahat dapat naka friends only or private para hindi po ma-access, hindi po mapasok, hindi makuha yung mga pictures nyo ng mga bugok na mga online leading application agent na yan, mga ka-lifestyle. Then ito pa, no, huwag po kayo matakot ma-post, mga ka-lifestyle, no? Kasi gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, yung mga ganyang klaseng form of post is hindi po yan nagtatagal sa Facebook, no? Pinakamatagal na po 3 days. Or minsan naka-hide po yan. Kasi sign of harassment po yan sa mata ni Meta. Nadedetect po yan immediately. Especially pag may nag-report kagad, matik nadidelete kagad yan. No? So wag po kayo matakot sa ganun, mga ka-lifestyle. Kasi in the end of the day, no, kayo pa rin yung paniniwalaan ng mga taong nakakilala sa inyo. Yung mga friends nyo, yung mga taong nakapaligid sa inyo, kayo pa rin yung paniniwalaan pag in-explain nyo. Ganun lang kasimple. No? Huwag po kayo matakot sa mga susunugin yung bahay, sasagasaan. Hanggang pagbabanta lang po yan, mga ka-lifestyle. Ang pinakamagandang gawin nyo, i-counter nyo yan. Mag-switch SIM card kayo, or mag-off SIM. Nainis talaga ako sa mga ganitong klaseng mga post, mga ka-lifestyle. Minsan kasi hindi mo malaman kung maiinis ka or matatakot. Actually, hanggang dyan lang naman po talaga yan. Ako na po mismo yung nagsasabi, ako na mismo yung nagpapatunay. Huwag nyo lang pansinin niya, mga ka-lifestyle. No? And then, hindi nyo yan makikita sa wall nyo, yung mga ganyang klaseng post, mga ka-lifestyle. Sa mga wall lang ng mga agent, dummy account, profile account nila, or sa friends nyo mismo. Pero hindi yan papansin ng friends nyo. Kasi minsan po talaga, gaya nga nasabi ko, naka-hide po yan. Naka-hide po yan, no? So, ganun lang, mga ka-lifestyle. Again. Huwag po kayong matakot sa ganyang klase mga post, no? Kasi hanggang dyan lang talaga yan, mga ka-lifestyle. Maniwala kayo sa akin, ano? Walang mangyayaring masama sa inyo. Huwag nyo na lang pansinin yan. Yan yung pinakamagandang
gawin natin? Deadmahin po natin yung mga bubuk na mga online leading application agent na yan na nagte-text or nag-email sa atin ng ganyang klaseng mga pictures, no? Kasi alam ko balang araw yung mga yan, kung hindi man makonsensya, makakarma po yan, no? Makakarma po yan sa mga ginagawa nila. Kasi sa totoo lang, yung mga kahit gaano ka kabait, pag pinasok mo tong mundo ng online leading application, I mean, pag nagtrabaho ka dito, ma-adapt mo lahat ng kagaguhan sa loob mismo ng pinagtatrabahoan mo. Yun yung katotohanan. For the sake na para kumita ka, magkaroon ka ng commission, no? Gagawin mo na rin din, susundin mo na rin din yung kanilang proseso or sistema, no? Kasi mas malaki kasi yung pwede mong mapera if susundin mo talaga yung kanilang mga sistemang bulok. Yun yung katotohanan ngayon, mga ka-lifestyle. Meron pa, no, si pera mo. Abuso na rin to si pera mo, mga ka-lifestyle. Actually, halos lahat talaga ng mga online leading application. Walang mapipili. Iisa lang po yan sila ng kulay ng dugo. Pula. Yun po yung katotohanan, mga ka-lifestyle. Kung ikaw, madali kang masaktan, no? Huwag mo na lang basahin. Huwag mo na lang isin yung mga tinitext sa'yo or mini-message sa'yo. Kasi actually, yung mini-message, try nyo i-check yung spam messages nyo. Nandoon po. Or message request ng messenger nyo. Nandoon po yung mga text nila or chat nila. Yung mga agent na yan, mga ka-lifestyle. Kasi gagawin po nila lahat, mga ka-lifestyle, para masingil po kayo, no? Para matakot kayo. And then yung mga nagme-message sa inyo through messenger, hindi po yan account talaga nila. Hindi po yan nila true identity. Yung mga pictures na nakikita nyo, hindi po yan sila. So sa ganun form pa lang, sa ganun paraan, mga ka-lifestyle, sa ganun gawain, makikita nyo meron na silang nilalabag, no? Mas malaki pa yung pwede nilang matanggap na kaso in the future, no? Tinatago nila yung kanilang identity, mga ka-lifestyle. Ako, personally, nung naka-receive na rin ako ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Pero, so far, hindi ko na-receive yung ganung klaseng pictures, no? Na in loving memory. O, kahit ako siguro, maiinis talaga ako ng gusto, no? Pero again, mga ka-lifestyle, ako na mismo nagsasabi, no? Hanggang dyan lang po yan. Yung mga susunugin yung bahay, sasagasaan ka. Huwag po kayo matakot sa ganun, ano? Especially, kung nasa probinsya kayo, no? Nasa probinsya kayo or let's say Mindanao or Visayas, walang mangyayaring masama sa inyo. So again, sundin nyo lang yung sinasabi ko, mga ka-lifestyle. Mawawala yung stress nyo. Mag-deactivate kayo ng Facebook or pwede kayong gumawa kayo ng bagong Facebook. Kung hindi nyo kaya, marami kayong friends, i-change nyo yung settings ng Facebook nyo. Pwede kayong mag-lock profile. In that way, malabo na, mahihirapan na silang ma-access, no? Kung ano man yung gusto nilang makuha sa Facebook, no? So ganun lang kasimple, mga ka-lifestyle, no? Kahit ako hindi ako nakaka-receive, nakikita ko yung mga biktima na kumbaga natatakot, ano? Naapektuhan po talaga ako. Kasi once upon a time, naging biktima rin po talaga ako, no? Na-experience ko kung paano ma-depress dahil sa kakaisip, kung paano ko babayaran yung mga pending na loans ko, no? Huwag nyo na lang pansinin po yan, mga ka-lifestyle. Huwag nyo na lang pansinin kasi the more na pinansin nyo yan, mas grabe yung babalik na mas grabe talaga yung pwede yung ma-experience, no? So yun lang, mga ka-lifestyle, no? Laban lang po tayo kasi alam ko
Alam ko malapit nang magtapos tong ibang mga online learning application na to, no? May nahihirapan po kasi yung NBI pag pag huli po kasi. Bakit? Chinese po kasi yung mga halos may-ari ng mga online learning application company, no? And then hindi rin kilala ng mga agent, no? Kasi maraming connection 'yan, maraming connection. Kaya alam naman natin dito sa Pilipinas yung mga may matataas na katungkulan sa gobyerno, pwedeng napapadulasan po 'yan. So I hope naintindihan niyo ako, no? Kasi Pilipinas po 'to, nandito po lahat ng kagaguhan, no, sa pagdating sa gobyerno. So yun lang mga ka-lifestyle, no? Laban lang po tayo.